Pilipinas, ang oras po 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco, at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Dalawamput-isa po sa buwan ng Pebrero 2024. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta po kayo dyan sa norte? Kumusta po kayo dyan sa south? Kumusta po ang panahon sa inyong lugar? Napakainit na po ng panahon. Kaya hydrate, yun po ang ating payo. Batay na din sa ating mga natutunan sa mga doktor, no? We need to hydrate, no? Dahil napakainit po ng panahon at syempre, no? Sabi nga nila, ay naku, tumataas ang high blood. No? Marami ang naha-high blood, na-stroke kapag ganito. Napakainit ng panahon, lalong-lalo na po kapag hindi tayo nagko-control sa ating diet, nagko-control sa ating mga kinakain. At saka always eat in moderation. Dos Kumpanyeras. Iwasan muna ang mga matatabang pagkain. Yan. Pero hindi po pagkain ang ating tatalakayin tonight, at dahil ang tatalakayin natin has something to do with isa sa mga factors, no? Isa sa mga malaki ang ambag sa ating food security, yung tungkol po doon sa mga magsasaka. Partikular, itong mga lupa na nasa ilalim po ng CLOAR, Certificate of Land Ownership Award, no? Na ibinigay sa ating mga magsasaka. Dos Kumpanyeras. Binanggit ko po ang term, o ginamit ko ang term na ibinigay. Bakit? Dahil noon pong yung carp, original na carp, ito po ay binibili, hinuhulugan, ina-amortize natin doon sa Land Bank, no? Land Bank of the Philippines for 30 years, no? Equal amortization, subject to 6% annual interest. Pero sa pagpasok po or sa sasabatas nitong Republic Act 119575, not mistaken, yung Agrarian Emancipation Act, no? Ay libre na po ito at ang gobyerno na ang sasagot sa mga bayarin doon sa mga landowners. Bakit po ba? Ano ba ang sitwasyon? Bakit nagkaganito? Ito pong mga lupa na naging subject ng CLOA, no? Ay ito po ay kinuha or sa pilitang kinuha or binibili mula doon sa mga private individuals, si mga pribadong may mga pagmamay-ari na malalaking land holdings. Ngayon, since na-issuehan po sila ng notice of coverage, ibig sabihin na yung lupa mo ay magiging mababawasan dahil i-award natin ito sa mga landless, yung mga tenants mo nung araw o yung mga kapatas o ano bang tawag doon. Yung mga nagtatrabaho sa lupa mo ay bibigyan natin ng pagkakataon na maging may-ari naman ng property. Kaya, nagkaroon po ng mga Certificate of Land Ownership Award sa mga qualified beneficiaries or tinatawag na ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries. Ngayon, sabi po doon sa batas ay babayarin ito sa loob ng 30 taon subject to 6% interest. Pero, para sa mga benepisyaryo, hindi mo maaaring mailipat, maibenta, maisangla o i-assign o ilipat kung sa anumang paraan, ang even the use o kaya yung usufruct doon sa property na nakuha mo sa ilalim ng CLOA sa loob ng 10 taon mula sa
pag-a-award sa'yo dito. Dos Compañeras. Ito yun naman tinatawag na restriction. So marami pong mga ipinagbabawal sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o yung RA 6657 para doon sa mga ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries. May mga kaukulan din pong parusa para sa mga lalabag dahil meron pong probisyon ng batas mismo na nagsasabo o ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito ang mga ipinagbabawal. Otherwise, maaring managot, no? Meron pong karampatang parusa na nakasaad naman sa batas. Dos Compañeras. Kaya naman, no? Yung mga iba po ay nakapagbenta na yung mga iba po na talagang siguro hikahos, nagigipit, or yung iba na pressure din dahil minsan napakalalakas ng mga bagyo, hindi naging productive. So yung iba ay talagang nagdesisyon na o iba inipit ng mga may-ari ng mga malalaking subdivisions para makuha yung lupa at patayuan ng mga titirahan daw ng mga farmers. Diba? So yun. So yung iba ay napilitang magbenta nasa loob pa ng 10 taon na restriction. Pero po noon yung sa Agrarian Emancipation Act, libre na po ito nababayaran. Pero nananatili pa din po yung restriction na nakasaad sa batas. Dos Compañeras. So yan po ang tinatalakay natin tonight. If you have questions, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At pwede din po kayo magpadala ng inyong question, comment, o may experience kayo, nakakuha ba kayo ng CLOA, meron ba kayong Certificate of Land Ownership Award. Ang nanay ko meron ganito noong araw. Yan. At saka I think ang tatay ko meron din noong araw. Okay, so pwede po kayong mag-share ng inyong experience kung kayo po ay naging beneficiaryo ng Agrarian Reform Program o nakatanggap kayo ng CLOA o kaya naman meron kayong kaanak. Kumusta po ang status ngayon? Kasi ito po ay galing sa mga pribadong individual at binigay para sa mga landless. Bigay na lang dahil nga po doon sa Agrarian Emancipation Act. Yan. Dos Compañeras. Inaantay ko pa din po yung implementing rules and regulations. Nasabi po napirmahan na pero hindi ko pa po nakikita. Hindi ko pa alam kung na-publish na. Wala pa po ako nakikitang published na IRR nitong bagong batas. So inaantay po natin ito. Siguro one of these days, no? Si Agrarian Reform Secretary, DAR Secretary ay imbatahan natin sa ating programa. No? But ang good news is libre na po. Wala na kayong babayaran. Dapat lang hindi kayo nagva-violate ng anuman sa mga probisyon or mga ipinagbabawal ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Dos Compañeras. Okay, before we pause for commercial at sumagot ng inyong mga questions, magandang gabi po muna kay Ginoong Bob Buddy Camposano, Maria Teresa Lazaro, gayon din kay Ador Cortez dyan sa Kalumpit, Bulacan. Si Ma'am Maria Teresa Lazaro ay naandun po sa Hong Kong. Magandang gabi din po kay Ador Cortez sa Kalumpit, Bulacan. Gael Enriquez, buenas noches sa iyo. Pancha sa Bordo Junior. Okay, sabi ni Gael, naku, lakasan na ang radyo at makinig. Joy Garimbao, nanonood sa atin sa Michigan. Magandang gabi din sa iyo, Nelia Likong. Taga Bohol ka ba, Ma'am Nelia? Maayong gabi ikaninyong tanandiha sa Bojol. Magandang gabi rin sa iyo, Miss Jinky Porley Andrade. Si Miss Jinky yung winner kagabi sa ating bonus question. Magandang gabi din sa iyo, Andy Marquez, Wilson Aldea dyan sa Sambales, Eli Abanto, Butong Castilla. Magandang gabi, maupay nga gabi. Watching from Barangay Castilla Palo, Leyte. And more power daw. Ray Claps, magandang gabi dyan sa Camarines Sur. Si Zen Hamilia Abetria dyan sa IBP Marinduque, Ma'am Eva Duques, magandang Arabi, Joseph Villamor, Roxanne Costo, at si Lizelle Miranda. Sabi niya, totoo po, mainit. Sobrang init na po. Wesley Rivero, magandang gabi sa iyo dyan sa Ilagan, Isabela. And of course, Ma'am Joy, magandang gabi din po sa inyo. Dos Compañeras. Si Moon Beats ay nanunood din sa atin at si Lizelle Miranda sa Montalban, Rizal. Violeta Zambrano, magandang gabi sa iyo.
At syempre, Tita Ami Miraflor Garcia, Ramel Maluto dyan sa Guimaras, Mami Belen Rivera ng Santo Tomas, Batangas, si Eduardo Narvaez, Naimbag Arabii, Ma'am Grace Recta, Daniel Katubay Laguno, and syempre Vivian Cobero. Nanunood din po sa atin, Charo Abraham and Raymond Botalon, at napakaraming iba pa. Magandang gabi sa iyo. Gayon din sa iyo, Christopher Corpus, dyan sa Project 4, Quezon City. Dos Compañeras. Napansin ninyo, binabasa ko po hanggang kaya kong basahin ng mga pangalan ninyo. That is to acknowledge na ipakita din po sa inyo na na-appreciate namin dito sa DZRH ang inyong panonood sa programang ito. And I hope kahit pa paano may natututunan tayo dito sa ating talakayan, dahil syempre kapag batas na ang pinag-uusapan, other than mahal po ang serbisyo ng mga abogado, ay iba pa rin po talaga kung meron tayong alam. Sabi nga natin, laging lamang ang may alam. Dos Compañeras. Ayan, so, again, tinatalakay po natin ngayon yung lupang agraryo, no? At ang tanong, maaari pa bang bawiin ng mga tagapagmana ang klowa na ibinenta ng magulang? Ito pong original na beneficiary. Yan po ang sasagutin natin. At syempre, meron pa rin tayong bonus question. Ang lupang nakuha, ito, fill in the blank, for 500 pesos. Ang lupang nakuha sa pamamagitan ng KLOA ay hindi maaaring ibenta o isangla sa loob ng blank na taon mula sa pagkakaloob dito. Ipadala lang po bilang private message sa akin, Attorney Rina, second page. Yan po ang aking na-access. Hindi ko pa po na-access yung DZRH Dos Compañeras. Pero I hope you are following DZRH Dos Compañeras. I hope you are following our page. Maraming salamat po, and I hope you should also share this program para din po sa kaalaman o dagdag kaalaman ng iba nating mga kababayan. Dos Compañeras. At syempre, magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. And of course, tinatalakay po natin tungkol sa KLOA, Certificate of Land Ownership Award, sa ilalim naman po nitong Agrarian Reform Program ng ating pamahalaan. Again, marami na po ang pinagdaanan nitong KLOA, nitong mga pagpamamahagi ng lupa sa ating mga magsasaka. Layunin po nito itong pagbibigay, pamamahagi ng lupa sa ating mga landless farmers, na matulungan sila na ma-improve ang kanilang pamumuhay, magkaroon sila ng regular na pinagkukunan ng kanilang kita, at the same time makatulong din po sa ating food security, makapag-provide ng pagkain sa ating mga hapagkainan. I just don't know kung ano ang naging assessment na kung naging successful ba ito, dahil napakarami po yung mga reklamo na from the time na naibigay sa kanila, after couple of years nababawi din ng mga may-ari. I don't know kung anong mga manipulation ang nangyayari, pero napapanalify po yung award, nababalik doon sa mga original na may-ari, dahil syempre marami yung mga protesta dito, dahil nga syempre mababawasan yung lupa nila. At the same time, kapag yung lupa po kasi ay na-convert into industrial o kaya ay commercial, na commercial land, mas tumataas po yung value, times 3, times 4, or times 5 ang value, compared doon sa agricultural land. Kaya lang kasi, di ba, parang napakarami ng mga bahay na itinatayo, mga subdivision, mga establishments, ang maraming mga kalupaan na nakatiwang lang, or napakaraming mga dapat sana ay productive or nagiging sinasaka ng mga lupain, and yet napapabayaan lamang. Okay. So again, kaya po nagkaroon ng restriction dito sa batas ay dahil nga po we want na mapanatili yung lupa na maging productive, mapayabong ng mga awardees, ng mga beneficiaries, at the same time makatulong sa
food security. Ay bakit naman pinamimigay pa ito, attorney? Wala naman silang puhunan. Ayan. Yun po dapat, no, sa implementation nitong batas na ito, yun dapat ang tinitingnan, sinusubaybayan pa rin ng gobyerno. Sapat na puhunan, no, para sa mga binhi, para sa mga fertilizers, or dapat nagkakandak pa rin ng mga seminars or kung anumang mga activities para matulungan ng ating mga farmers. I don't know. I think meron namang ganitong mga proyekto ang ating gobyerno. I just don't know kung sapat na nakakarating sa ating mga kababayan. Kasi I remember my father, meron po kaming maliit na kumbaga ay koprahan, no, mga nyug. Dati ang mga bali-balita, no, may bigay na 5 sakong pataba, pero nakakarating 5 kilo lang, 1 kilo lang, o kaya yung agnas na konting-konti nilang nakakarating doon sa mga farmers. Dos Compañeras. And this is a personal experience dahil ang tatay ko ay nagniniyog din nung araw. At I'm sure marami sa ating mga kababayan na naka-experience din ng ganito. Yung tama ang natatanggap ay salamat naman, pero yung iba talaga nakalulungkot, maaring sa baba na or kung saan ang korupsyon nangyayari, pero marami ang na-deprive dahil meron pong korupsyon doon sa proseso. I don't know where. Yan. Anyway, ito ay intended na batay na rin sa prinsipyo ng social justice. Sabi nga ni sino bang presidente yon? Si Ramon Magsaysay. Those who have less in life should have more in law. Kaya nga po ginawa or naisabatas ang maraming mga supposedly makakatulong sa ating mga mahihirap. Dos Compañeras. Ang nakakalungkot lang sinasabayan po kasi ng korupsyon. Anyway, no? Again, yung RA 6657, yung Comprehensive Comprehensive Agrarian Reform Program. Tapos ngayon, lately sa panahon po ni Pangulong Marcos, no, ito naman pong Agrarian Emancipation Act na libre na yung lupa na natanggap ng mga ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries. But, no, tulad ng binanggit natin, pinagbabawal po sa ilalim po ng batas, original na batas itong CARP, no, yung pagbenta, pag-sale, transfer, and conveyance ng mga farmer beneficiaries sa kanilang mga land reform rights within 10 years from the grant, no, by the Department of Agrarian Reform. Ito ay maliban na lamang po kung namatay na yung may-ari, in which case maaari po itong mailipat sa kanyang mga anak or tagapagmana sa pamamagitan naman ng succession or pagmamana. Sakali naman, no, maaari po itong ibenta ulit sa land bank, not with anyone else, no, sa land bank o kaya naman ay sa gobyerno. Dos Compañeras. Mahigpit pong ipinagbabawal na ibenta ito sa ibang tao, no, especially to qualified, no, individuals, no, sa loob ng 10 taon mula sa pagkaka-award. At kung sakasakali po, no, na ibenta magkaroon ng usufruct o kung anumang or ipa-lease, ano ba yung lease? Ipa-renta ito po ay void na transaksyon. Bakit? No? Kasi labag po ito sa batas. At kapag po labag sa batas, ay syempre, hindi po pwedeng manaig yung inyong kasunduan dahil mahigpit po itong ipinagbabawal. Dos Compañeras. May mga pagkakataon po na sinicircumvent ang batas. Anong ibig sabihin nito? Pinaiikutan ng batas, gumagawa ng mga kumbaga strategies, no, para paikutin ng batas. Yung iba gagawa ng contract to sell, nasasabihin na after 10 years, no, magkakaroon tayo ng deed of absolute sale sa lupa na natanggap ko sa pamamagitan ng CLOA. Mali pa rin po ito, no? O meron naman doon, magbigay ka ng earnest money, down payment, tapos mag-execute ka ng irrevocable SPA coupled with interest para after 10 years, dahil nag-mature na yung in fee simple ka na, ibig sabihin ikaw na talaga ang ganap na ang inyong pagmamay-ari dahil hinug na, kumbaga.
saka tayo mag-execute ng dokumento or ganito na lang, itong irrevocable special power of attorney coupled with interest para at least lalagay na doon, ipaprocess natin na ililipat mo sa akin ang title, ako na ang magpaprocess, ako na ang bahala sa lahat. Mali din po ito kahit pa ang effectivity ay matapos ang 10 taon. Bakit? Dahil ang kasunduan ay nangyari sa panahon ng restriction. Dos Compañeras. Ito po ang malinaw na nangyari sa kaso ni Lebrudo versus Loyola, kung saan yun pong may-ari ay nagbenta daw ng kalahati ng property na natanggap niya sa pamamagitan ng Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, dahil yung buyer po ng kalahati ng property, nagsampa ng kaso para makuha niya. Alam niyo po ba, natalo pa rin siya kahit nagpakawala na siya ng pera. Bakit? Kasi labag ito doon sa probisyon ng batas na nagsasabi yung lupa na tinanggap sa pamamagitan ng CLOA ay hindi maaaring ibenta o ilipat sa iba except through hereditary succession or to the government or to the Land Bank of the Philippines and to other qualified beneficiaries matapos lamang ang 10 taon. Yan. Dos Compañeras. Samantala, kung ito po ay nabenta sa gobyerno o nabenta sa Land Bank, yun pong mga anak o benepisyaryo yung pong mga anak noong benepisyaryo ay maari itong tubusin sa loob ng 2 taon. Normally po, di ba, kapag ka po yung mga redemption period, 1 taon lamang. Pero dito po, the right to repurchase ay sa loob ng, maaari pong i-exercise sa loob ng 2 taon. Ganun po ang pagbibigay halaga doon sa mga benepisyaryo at sa mga anak nila. Dos Compañeras. Kaya kung ang property ay nakuha ng Land Bank, nakuha ulit ng gobyerno dahil kung ano man ang nangyari sa inyo, pwede po yung mga anak, pwede mag-offer na bibilhin ko po ito. Ay exercise ko po yung aking right to repurchase the property. Dos Compañeras. Ayan. So may question dito si Carlo Morris. Paano po kung isa na lang matapos ang period of restriction? Wala po magiging problema kung natapos na yung period of restriction. Again, ang restriction po ay nag-ooperate sa loob ng 10 taon or kung sakasakali po habang hindi pa bayad itong property. But just the same, hindi na po maa-apply yung habang hindi pa bayad. Bakit? Kasi sinasagot na nga ng gobyerno yung purchase price. Ayan. So yung period of restriction na 10 years na lang ang nag-ooperate. Dos Compañeras. Magandang gabi din po. Hindi ko alam kung anong basa doon sa characters na pangalan niya. Pero magandang gabi sa iyo, Romel Kayabyab, Lizal Miranda. Sabi niya tama po, puro korupsyon. Sabi ni Marites Libres Liedo, magandang gabi, always watching your program dito po sa Mabitak, Laguna. Magandang gabi po sa mga taga Mabitak, Laguna. Sabi ni Ginoong Federico Bigisi. Sorry po, late ako. Itong si Frui Vita, ilang taon po pwede i-contest ang validity ng TCT issued pag napatitle na ang CLOA acquired ng land at hindi pasok sa 10-year prescriptive period. Dos Compañeras. Kung ang benepisyaryo po ganito, kung ang benepisyaryo po ay ang ang gusto niyang malaman ay i-contest ang validity ng TCT pag napatitle na ang CLOA acquired land na hindi pasok sa 10-year. Anong ibig pong sabihin? Kasi kung ito po ay hindi napasok doon sa 10-year prescriptive period, ibig sabihin ay libre na ang lupa, libre na ang may-ari na i-dispatcha ito, wala po, wala pong, hindi nyo na po pwedeng ipa-cancel ang title nito, kung ito ay na-issue na sa ibang tao, basta't wala pong fraud. Pero kung nagkaroon po ng fraud, nagkaroon ng manipulation ng mga dokumento, pamimeke ng mga dokumento, yun pong
yun pong karapatan, no? Na ito ay ipa-cancel or ipadeklara na walang bisa yung transaction ay hindi naman po nag-expire. But kung ang property po ay na-transfer sa third party, innocent purchaser for value or innocent or buyer in good faith, ito po ay na-acquire na noong buyer in good faith. Kaya again, ang remedy nyo na lang po is against doon sa nagpeke. Doon sa innocent purchaser for value, wala na po kayong magagawa doon. Dos Compañeras. Kaya nga po, yung buyer in good faith, laging depensa na, buyer in good faith ako at wala akong kaalaman na peke or may violation itong property na ito. Ayan. Dos Compañeras. Pero po yung lupa na ibinenta within 10 years at ikaw ang buyer, masasabi mo ba na ikaw ay buyer in good faith? Maaring hindi mo masabi. Bakit? Mayroong petsa ng award doon sa CLOA, Certificate of Land Ownership Award. Ikaw bilang buyer, Ikaw bilang buyer, di ba dapat ikaw ay nagkakandak ng due diligence? Yan. So, ibig pong sabihin, hindi ka mapapaboran kung sakaling may magsasampa ng kaso. Ang magsasampa, pero syempre, ang nakakaalam ito, yung mga heirs o mga tagapagmana o kaya ang gobyerno. Dahil, bakit? Bago po mailipat ang titulo ng property, kailangan pong dumaan sa DAR. Bakit? Kakailanganin po ng clearance. Ang clearance is to ensure na lagpas na ang 10-year prescriptive period, 10-year period of restriction at the same time na yung gamit ng lupa ay mananatiling agricultural. This is because naisin po ng batas, intention po ng batas na manatiling agricultural land at maging productive para makatulong sa food security ang mga lupang na-distribute sa pamamagitan ng CLOA. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Jason Abolencia, Dinia Asuncion Herman, si Charo Abraham. Attorney Rina, may coconut land po Lolocos sa Bagatao Island. Inaward po sa tenants as CLOA ng DAR. Bata pa po ako noong tinanong ng mama ko bakit di kami pinaalaman ang Military Naval Reserve daw. Okay. Bakit tinatanggap ng treasurer ang tax before ito inaward? Okay. Dos Compañeras. Actually po ang mga assessor at saka treasurer's office ng mga LGUs ay maaari pong managot kung ma-issuehan ng tax declaration ang mga lupa na hindi alienable and disposable. So, mananagot po sila administratibo. So, yung kinatanong nyo kung bakit tinanggap ng treasurer ang tax before ito inaward, hindi ko po yun masasagot. Maari pong mayroong pagkakamali doon. Dos Compañeras. Kung ito ay military reservation, ay bawal po ito. It is not alienable and disposable. Okay, si Herminia Albuna, magandang gabi po sa inyo. Malalaking tulong po sa amin ang ganitong program at marami kaming natututunan. Maraming salamat po, Marilu Di Guzman. Gayon din kay Corazon Bernardo Buhain, magandang gabi po sa inyo. Aleli Bernabe Coronel, magandang gabi din po sa inyo. Sabi ni Malu Kalibayan, kailan po mag-topic about birth certificate po? Kasi yun po ang problema ko. Salamat po. Ma'am Malu Kalibayan, meron po tayong mga previous episodes about birth certificates, pwede po ninyong balikan. Butch Gargantilia, magandang gabi. Fe Tolentino, Yalong, and Nelia Likong, yes, taga-Bohol siya. Magandang gabi. Maayong gabi ika ninyong tanan diha. Dos Compañeras. By the way, gusto ko lang pong linawin na hindi po maaring lumagpas sa 5 hektarya ang pagmamay-aring agricultural land ng isang tao. Ito po ay desisyon na din sa Librodo versus Loyola. Kaya kung sakasakali po although wala na po ngayong issuance ng notice of coverage, I don't know kung magkakaroon pa, but it's supposed to be sa ilalim po ng batas ay may mga dapat kung magsasabatas ang ating mga kongresista, maari pa rin po itong ipagpatuloy. Dos Compañeras.
So hanggang 5 hektarya po yung retention limit ng may-ari. Yun pong kanyang mga heirs, no, ay entitled din po na mai-reserve yung tigta 3 hektarya kada heir. So kung si tatay merong 5 hektarya, meron siyang 2 anak, tig 3 hektarya po ang i-reserve para sa anak. So 5 plus 3 plus 3, that's 6 and 5, that's 11. So yun po ang depende kung gaano karami yung mga anak, yung mga heirs. Ayan. PL Barbie, magandang gabi sa iyo dyan sa Zamboanga del Norte, and Christopher Corpus. Okay, my next question. Yung parents ko po, sa kanila nakapangalan ang Dark Loa. Hindi po kami makasaka kasi yung nag-VOS dati ng lupa, sinangla ng anak yung lupa na yung nagsangla, sinangla din sa iba. Ano po kaya ang pwedeng gawin dito? Dos Compañeras. Kung meron na po kayong CLOA, Certificate of Land Ownership Award, maaari po kayong dumulog doon sa DAR, Department of Agrarian Reform, para sa writ of installation. Anong ibig sabihin nito? Para kayo ay maiposisyon, no? Matulungan kayo na maiposisyon doon sa lupa na kinakamkam or ino-occupy pa ng iba. Dahil syempre, karapatan na po ninyo ito. Yan. Dos Compañeras. Kung na-award na, ay dapat na kayo na po ang pumuposisyon sa property. Writ of installation. Pwede po kayong dumulog sa Department of Agrarian Reform. Nakabili po ako ng matured na CLOA. Napakahirap po pala i-transfer sa pangalan ng buyer. Ayan. Totoo po ito. Bakit? Kailangan po ng dark clearance na lumagpas na sa 10 taon, yung period of restriction, yung pag-hold ng property or paggamit ng property noong beneficiary or ARB or Agrarian Reform beneficiary. But also, you have to prove na ito ay mananatiling agricultural land at isasaka mo pa ulit ito or magpapatuloy ang mga agricultural activities dito sa property na ito. Dos Compañeras. Unless of course you apply for land conversion o yung reclassification ng lupa, in which case may iba pong proseso na pagdadaanan separate from yung pagpapatitulo mo sa property. Yan. Okay, pwede po bang mapatitle ang land award from my parents-in-law 35 years ago? Ano pong ibig sabihin niyo? Ililipat po ang title sa inyo, no? Kung unang-una, no, halimbawa po ito ay mana na at as naka 35 years na po at talagang sila na ang owner in face simple, ay di wala pong problema. Pwede na po itong hati-hatiin, pwede pong ipatitulo sa iba sa pamamagitan ng kung ano man ang deed of conveyance na meron kayo. Dos Compañeras. Okay, na-awardan po ng TCT CLOA ang father ko, nakalagay 3 hektarya pero wala pong 1 hektarya ang napunta sa father ko. Okay, meron pong tinatawag na PARPO, Provincial Agrarian Reform Program Officer, no, na siya po yung mag-identify, mag-validate at mag-determine ang status ng mga agricultural land holdings, no. Ibig pong sabihin, pwede po ninyong idulog na may discrepancy po sa ini-award sa akin at sa actual kong natanggap. So pwede po kayong magpatulong sa kanila. Again, I don't know, maybe it's installation din, no, para mapunan yung kukulang doon sa lupa na nakuha ninyo samantalang mas malaki ang nai-award sa inyo. Dos Compañeras. Marami pong salamat, Sigpi. Napaka-inspiring ng words nila. Napakabait po ninyo. Thank you very much. At syempre, magandang gabi po sa iyo, Hil Ocampo at Ngoyong Montes. Nanonood sa atin dyan sa Bulacan. Magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Bert O. Ask ko lang po, ano po ang ibig sabihin kung yung sa likod po ng title ay may tatak na cancel. Yung sa likod ng title natin, kaya ito po ay sa CLOA or kung ano man, no? TCT or OCT. Yung pong sa likod, may mga annotations po doon, di ba? Nakalagay doon yung mga encumbrances. So, ibig sabihin, babayaran pa sa babayaran pa sa Land Bank. So, ibig pong sabihin, kung canceled na ito, nangangahulugan po na malinis na yung title ninyo. So, ibig sabihin na cancel na yung encumbrance doon. Maaring dahil nabayaran na or natapos na kayo ng pagbabayad or
na-redeem na yung mortgage. Ayan. So, yun po ang ibig sabihin nun. Good news po ito para sa inyo kung canceled na ang nakalagay doon sa encumbrance. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Angelita Federico at Odette Oxales. And syempre, ang nanay ni Odette, Nanay Nelia Castillo Oxales. Magandang gabi dyan sa inyo sa Bagtingan, Buenavista, Marinduque. Okay, may question dito. Nakabili po kami ng lupa pero nakaklowa na pala siya. Binenta ng anak ng seller owner yung lupa sa amin. Anak na seller ng owner yung lupa sa amin, hindi namin alam. Nakaklowa na pala ito. Meron po ba kaming right to own ng land? Ayan. Dos Compañeras. Unang-una, kung yung nagbenta po sa inyo ay hindi naman yun ang may-ari, abay malabo po ito, no? Malabo po na makapagbenta yung anak ng may-ari dahil hindi siya ang nagmamay-ari. Again, you only transact with the owner, yung registered owner, or yung kanyang authorized representative. Ang authorized representative, whoever holds a special power of attorney to sell the property. So, dapat po specific. Ngayon, kung anak, wala po talaga kayong karapatan. Pangalawa, kung ito po pala ay na-issuehan ng notice of coverage at nakaklowa na pala ito, na-award na pala sa iba, di wala na pong maililipat sa iyo dahil na-i-award na pala ito sa iba. So, ang mangyayari po niyan, malabo. Paano niyo gagawin? Party dapat unang-una tinitingnan niyo, ay ikaw ba ang may-ari nito? Ba't mo ibinibenta? O kung may special power of attorney, pwede po ninyong habulin dahil sa estafa. Pero yun, kaya nga po importante yung due diligence. Dos Compañeras. Anyway, meron po paulit tayong bonus question. Ito po, fill in the blank. Ang lupang nakuha sa pamamagitan ng CLOA ay hindi maaring ibenta o isangla sa loob ng blank na taon mula sa pagkakaloob dito. Ipadala po bilang private message sa akin. Diyan po ako pipili ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. At Lilibaradi, magandang gabi sa iyo. Ati Ching Elag, and of course, mga pamilya Seco, Soleta, at saka maraming iba pa dyan sa Buenavista, Marinduque. Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang gabi sa iyo, Sandy Tomol, sa Star Andel Mundo. Magandang gabi po. Ay, nag-assist ulit sa atin si Gael Enriquez. Absent ang Kenneth Arevalo. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Thank you very much. Ito may question si Ma'am Joy Rivero. Sabi niya, sa pamamagitan ng post ni Ginoong Wesley Rivera sa Ilagan, Isabela, sabi niya, itatanong niya yung kaso ng uncle niya na meron siyang namana na lupa mula sa parents niya. Noong pinatitulo yung lupa, isinama niya yung name ng kanyang asawa. Pero sa ngayon, hiwalay na sila. Gusto niya na ipawalang bisa o ipawalang bahala yung name ng asawa niya sa titulo. Is that possible? Dos Compañeras. Ma'am Joy, ano po ba ang property regime ng uncle ninyo at ng kanyang asawa? Kung ito pong halimbawa po ay itong mana na ito, and I would assume na ito pong mana na ito ay minana, itong property na ito ay minana noong panahon na sila ay kasal na ng kanyang asawa, nangangahulugan na ito po ay exclusive property ng inyong uncle. Malamang ang nakalagay po dito is XYZ married to, or male XYZ married to female CDE. So yung nakalagay po na married to ay hindi po talaga siya palatandaan na siya ay co-owner or nagmamay-ari din ng property, o hindi palatandaan na ito ay conjugal ang property. Title lamang po ito or status, civil status ng totoong may-ari. So ibig sabihin exclusive property pa rin po ito ng uncle ninyo, at hindi po niya kailangan ng perma. Hindi po kailangan ng pahintulot kung ididispatcha yung
property. Now, as to yung presence ng married to, ay huwag nyo na po masyadong problemahin. Kasi kung halimbawa papapalitan, ipatatanggal po ninyo ito, you will have to present a document na nakapaghiwalay na sila. At the same time, yung award ng korte na nagsasabi na ito ay exclusive property niya, baka kailanganin pa rin nyo. So, mas mahal po ang magiging proseso. Unless, sila po ay nag-undergo na ng annulment or declaration of nullity of marriage. In which case, yun pong pagsasabi na ito ay kanyang exclusive property at hindi subject sa liquidation ng property or conjugal property, kakailanganin nyo po yun kapag papapalitan ninyo doon sa title. Dos Compañeras. So, wag nyo na pong problemahin kung ito ay exclusive property din lamang. Yun. Dahil wala po siyang say dito. No? Paliban na lamang kung halimbawa nagkaroon ng death, mananatili pong tagapagmana yung asawa ng uncle ninyo. Pero hindi po ibig sabihin na natatanggal na ito ay yung pangalan niya doon sa title ay hindi na magmamana yung asawa. Pag matatanggal lang po bilang tagapagmana ang asawa ng inyong uncle o ng auntie ninyo kapag ka po nagkaroon na ng annulment of marriage, o kaya nagkaroon na ng declaration of nullity of marriage. Dos Compañeras. Pwede po bang bilhin ang lupang inilit sa bangko or inilit na ng bangko? Pwede naman po. Pwede actually. Pero ito po ay take note po, pag bibili kayo ng property na inilit na ng bangko, ibig pong sabihin nito, subject po ito sa period of redemption na 1 year. So kahit nabili na po ninyong property, hindi pa po ninyo mapapatituluhan mapapalipat ang titulo ng property sa inyong pangalan immediately. You will have to wait for the 1 year prescription or end of the redemption period para maipalipat ninyo ito. Ang mangyayari lang, i-register po yung sale o nangyaring bentahan doon sa Register of Deeds para ma-annotate po doon para kung sakasakali magkaroon ng ibang mga transaksyon, meron pong warning sa bibili o kung sino nagtatransact sa property na nabili na ninyo ito. Pero pag sa loob po ng 1 taon, ito ay ni-redeem, mawawalan din po kayo ng property. Obligado po kayo. You are bound by the redemption period or right of redemption noong owner. Dos Compañeras. Okay, meron pong question dito. Ask ko lang po, attorney, kung pwede po bang ipalipat pa sa name ng heirs ang CLOA title ng lolo kahit hindi na nahulugan ng ilang taon. Wala po kasing alam ang mga heirs niya about sa paghulog sa land bank. 1990 po ang CLOA. Namatay po ang lolo namin 2004. Hindi na po nabayaran sa land bank. Nalaman po namin sa land bank na foreclose na daw. Dos Compañeras. Kung ito po ay na-foreclose na, unang-una, isa-isahin po natin. Kasi po, wala na pong babayaran sa land bank sa ilalim ng Agrarian Emancipation Act. Ibig pong sabihin, kagaya ng sinabi ko, libre na po para sa mga benepisyaryo or ARBs ang property. Kaya lang kasi, ang problema dito, since wala na kayo dapat hulugan, ang problema kasi dito, na-foreclose na po ang property. Anong ibig sabihin nito? Nakuha na ulit ng land bank at maari ito'y nai-award na sa ibang beneficiary, qualified beneficiary. Therefore, kung ganito po ang sitwasyon, wala na po kayong magagawa. Hindi nyo na rin ma-exercise yung right to repurchase. Bakit? Ay dahil po 2004 pa pala 'di ba? Katagal-tagal na po nito. Nawala na po kayo ng karapatan. 2 years lang po ang period kung kailan ninyo maaaring i-repurchase ang property na nakuha na ulit ng bangko. Dos Compañeras. Okay, ang bilis po ng oras. But thank you very much sa mga nanood sa atin. Thank you very much, Arthur Rule. Iba po yung kanyang question, but i-screenshot ko po ito or kukunin ko po ito para pumasagot natin sa ibang pagkakataon. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. I'm looking at some of your questions pero hindi ko na po, wala na rin po tayong oras. But yung bonus question po natin, ang lupang nakura sa pamamagitan ng CLOA ay hindi maaring ibenta o isang sa loob ng blank na taon mula sa pagkakaloob dito. Ang sagot, 10 taon. Dos Compañeras.
At ang winner natin tonight, ang sagot niya sa loob ng 10 taon. Ito, ini-screenshot ko na ito. Congratulations sa iyo. Naka-follow din siya sa atin. Wendell Tan, congratulations sa iyo. Ipadala lamang po ang inyong GCash number sa akin at ito po ay ipapadala ko sa inyo. Wag niyo lang ako mamadaliin. Ang deadline ko po ay hanggang 12:00 ng hating gabi ng Sabado. So kapag ka po umabot ng Linggo, saka ninyo ako singilin. Dos Compañeras. At sinasabi ko naman po kung kailan ko maaaring ipadala kasi medyo busy po tayo ngayon. But anyway, salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. Sana po ay magsama-sama ulit tayo tomorrow. Same time, same channel, same station, same social media platforms. Thank you very much. And of course, ang Tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas para sa mga kaalamang pangkalusugan. At syempre, Felix Falcotelo, thank you very much. And again, sa ating online PA tonight, Miss Gael Enriquez na walang palya, thank you very much. Marami ng pakapi ang utang ko dito kay Miss Gael Enriquez. Hayaan mo, babawi at babawi ako, pupuntahan kita sa Hong Kong. Diyan tayo magkakape. Dos Compañeras. Nakasama ko po, Billy Domingo and sino kasama natin? Wala, ikaw lang. Si Arnold Arroyo. And of course, ako po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi. Dos Compañeras.